Si Jesus po, muli po siya nagsulat sa lupa. Pagkasabi niya ng bagay na iyon, unti-unti, naubos ang mga tao. Sabi po sa gospel na binasa natin, o nagsialis isa-isa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Amen. Amen po. At ang natira na lamang, yung babaeng nahuli sa pakikiapid at si Jesus. Sabi nga po ni Saint Augustine, there remain only mercy and misery. Sa buong senaryong iyon, dami ng tao, nagkakalimpunan, magkakasama sila, ang natira lamang, ang naiwan sa senaryong iyon, si Jesus na mahabagin at ang isang babaeng makasalanan. Amen. At sa gabi pong ito, ito rin ang pagkakataong iyon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi kapatid, ito rin ang pagkakataong iyon. Amen. Ang naiwan, yung makasalanan at ang Diyos na mahabagin. Ito rin po ang pagkakataong iyon. Bakit? Tayo po yung babae na naiwan na makasalanan sa harap ni Yahweh El Shaddai, ang Diyos na mahabagin. Amen. Ipinakita ng ating Panginoong Yesus sa Ebanghelyo, sa Gospel, ang kanyang habag. Amen po. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang mercy sa atin. Ang tanong, ano nga po ba ang mercy? What is mercy? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid. Ano nga ba ang mercy? Meron po ba rito mercy ang pangalan? Taas ang kamay. Mercy, it is a disposition to forgive or show compassion. A disposition to forgive and to show compassion. Iyan ang awa. Iyan ang mercy. Amen. At sa gabi pong ito, ano nga ba ang bunga ng habag ng Diyos sa buhay natin? Amen. Ito po ang ating pagninilayan sa gabing ito. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid. Ready ka ba? Ready ka bang malaman ang bunga ng habag ng Diyos? Sino pong ready na? Pumalakpak! Sabihin natin, Lord, ready na ako! Taas na po na, upo muna natin yung ating dalawang kamay. At sabihin natin, Lord, dalangin ko na buksan mo ang puso at isip ko sa iyong mga salita. Likhain mo sa akin ang puso may kababaang loob at puso handang makinig at sumunod sa iyong mga salita. Amen? Tatlo pong bagay. Una, mercy of God makes us humble. Ang habag ng Diyos, tinuturuan po tayo na maging mababang loob. Amen. Amen. Again, imagine the scenario. The Pharisees and scribes brought the woman caught in adultery to Jesus. At para sa kanila, ang babae ito, deserve niya na siya'y patayin, deserve niya na siya'y patuin pagkat siya'y makasalanan. Amen. But then, paano nag-respond si Jesus? Tahimik. Sa katahimikan, nagsulat sa lupa. At ang kanyang sinabi, ano nga po ulit yung kanyang sinabi? Ang sino bang walang kasalanan ang
in the end, may bumato ba? Meron po bang bumato? Wala. Bakit? Nang ipinaranas, ipinakita, pinairal ni Jesus ang kanyang habag, na-realize ng mga taong naroroon na nung una, akala nila sila'y matuwid dahil sa kanilang kalagayan. Akala nila ang babae lang iyon na kanilang inaakusahan na ang makasalanan. Pero dahil sa habag ipinakita ng Panginoon, na-realize ng lahat ng taong naroroon, ako rin pala makasalanan. Amen. 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 Amen po. Amen. Sabi po sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Sabi nga po natin, ako ay makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Yan ang katotohanan po. Walang sino man ang pwedeng magmalaki at magturo sa kapwa, pagkat ang bawat isa walang makapagsasabi na siya'y matuwid. At kapag nakita natin yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon, na ako'y isang makasalanang tao, na naririto lang ng dahil sa habag ng Diyos, matututunan natin magpakababa. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil po sa habag ng Diyos, marirealize natin na wala tayong pwedeng maipagmalaki. Wala tayong mapagmamalaki sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Meron po ba? Meron? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, yung ganda mo, yung kagwapuhan mo, yung success mo, yung talent mo, ang anumang kalagayan po natin sa buhay, biyaya, pagpapala, galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya wala po tayong pwedeng maipagmalaki sa Kanya. The more na nakikilala natin ang ating sarili na tayo makasalanan, iisang bagay po ang meron tayo na hindi galing sa Diyos. Ano po yun? Kasalanan. Iyon lang ang bagay na meron tayo na hindi mula sa Diyos. And in the end, hindi pa nakaka-proud. Kahiya-hiya pa. Amen. At yan ang ating titingnan kapag ating na-realize yung ating kalagayang iyan na tayo ay makasalanan, na wala tayo rito kung hindi dahil sa ating Yahweh El Shaddai, kung hindi dahil sa habag ng Diyos. Kung yan ang titingnan natin, kung yan ang mauunawaan natin, tunay nga po, nagtuturuan tayo sa pamamagitan ng habag ng Diyos na tayo ay manatiling nagpapakababa. Amen. Amen. Sabi ko sa iyong katabi, kapatid, remain humble. Amen po. Una pa lang. First, ano po yung una sabi natin? Mercy of God makes us humble. Kaya the more na tayo may naa-achieve sa buhay, the more na tayo nagiging matagumpay sa buhay, the more na tayo inaangat ng Diyos, naalala ko po, kapag ito po ang usapan, naaalala ko po ang talk na ating pong minamahal na Brother Michael Angelo Lubrin. Nung panahon po na kami po ay nagkaroon po ng Yelcon. Ito lang po yung nakaraan. Ika-4 na taon po ng Yelcon noon. Sabi niya, the more na pinagpapala tayo ng Diyos, the more na tayo ay dapat magpakababa. Amen. Amen.
Di po ba mapapansin natin? Ito yung madalas na trend ng mundo eh. Kapag nagiging achiever, kapag nagiging successful, kapag nagiging isang matagumpay, pag naitaas, naiangat, nakilala, ang tendency, lumalaki ang ulo. Amen? Yabang. Yan po, lahat po tayo, hindi tayo ng excuse. Hindi natin pwedeng sabihin na minsan hindi tayo nagyabang. Amen? Amen po? Dahil tayo po, nagyayabang. Amen? Pero, sabi ng ating mahal na kapatid, the more na nagiging successful tayo at may nararating sa buhay, the more we have to humble ourselves. Bakit? Hindi po natin mararating ang bagay na kinalalagyan natin sa ganang ating sarili. All is because of God's mercy. Amen. Kaya kapag tayo po'y pinagpapala, kapag tayo nagiging tagumpay, ibalik natin ang papuri kay Yahweh Israel. At sabihin natin, di ba po kapag tayo po'y napapansin, sister, ang ganda mo naman. Sister, ang gwapo mo naman. Sister, ang ganda mo naman. Brother, ang gwapo mo naman. Sister, bumabata ka ata. Sasabihin natin bigla, sister, maliit na bagay. Hindi po ganon. Ang sasabihin natin, salamat sa Diyos. Glory to God. Sabihin mo nga sa iyong kapatid, gumaganda ka ata. Bumabata ka ata. Ano pong tugon? Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Una, mercy of God makes us humble. Second, mercy of God frees us from the slavery of sin. Ang habag ng Diyos, pinalalaya po tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Sino po rito ang nagkasala na siya po ay hindi na guilty? Sino po ang nagkasala at sa kanyang pagkakasala ay siya po ay nalungkot? Taas ang kamay. Marahil sa umpisa, di ba po, every time we commit a sin, hindi po asin na salt ha? Sin, kasalanan. Kapag nakakakomit po tayo ng kasalanan, initial na nararamdaman natin, kapag nagagawa natin yung kasalanan, ang saya natin. Initial po Yun yung ating nararamdaman. Kumbaga nasasatisfy tayo habang ginagawa natin ang kasalanan iyon. Pero ang kasiyahang nararamdaman natin habang ginagawa natin ang kasalanan iyon, eventually, it fades. Amen? Panandali ang saya. Sabi nga nila, panandali ang ligaya. Sa umpisa lang. Pero pagkatapos gawin, paglipas ng ilang araw, hinahanting ka ng konsensya mo. Di ba ganyan po yung feeling natin? Amen? Sabi nga po, o isa sa mga aking na ibabahagi sa mga gawain. Kapag ako po ay may nagagawang kasalanan, at alam ko kayo din po, di po ba ang unang tinatamaan? Hindi naman po yung mga attender Sino po? Yung preacher. Habang siya'y nagninilay, aray Lord, para sa akin ba itong message mo? Dumadating po ako sa point, bilang isang preacher, every time I commit a sin, every time na nakakagawa po ako ng kasalanan, pumapasok sa isip ko at nakakaramdam ako na Lord,
ayaw ko munang mag-preach. Na Lord, feeling ko ang layo-layo mo. Lord, umaattend naman ako ng gawain, pero bakit hindi kita maramdaman? Naramdaman niya na po ba yun? Na kahit minsan nasa gawain ka, nagtataas ka ng kamay, sumasabay ka sa kanta, sumasayaw ka, pero pagkatapos, Lord, bakit ganun? Hindi ko naman ma-feel yung presence mo. Remember, ang Diyos hindi po kailanman lumayo sa atin. Amen. Dahil po sa ating pagkakasala, kaya pakiramdam natin ang layo ng Diyos. Amen. Kasi yung magandang ugnayan natin sa Diyos, napuputol. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Kapag tayo ay pinipili natin magkasala, inaalipin tayo ng kasalanan. Amen? Na kahit nasa gawain ka, kahit nasaan ka, pakiramdam mo ang layo ng Diyos. Pakiramdam mo, napakalungkot. Pakiramdam mo, nag-iisa ka. Amen. Pero may solusyon dyan. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid. Kung naramdaman mo yan, o kung nararamdaman mo man yan ngayon, tandaan mo, may solusyon dyan. Ano po ang solusyon? Ngayong linggo na pong ito, nag-start po tayo nung Sunday. We are now in the Advent season. Pag sinabi po natin Advent, tayo po ay nasa panahon ng paghihintay. At habang tayo ay naghihintay, naghahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Dalawa po yan. Paghahanda sa kanyang pagsilang. Paghahanda, pangalawa, paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Ano po ang solusyon? Kung mapapansin po natin, sabi mo muna sa iyong katabi kapatid, naghahanda ka na ba sa Pasko? Kadalasan, ano pong ginagawa natin paghahanda kapag malapit ng Pasko? Nag-iipon na. Sino pong may mga inaanak, taas ang kamay? Nakapag-ipon na po ba kayo para sa inyong mga inaanak? Yung iba, naghahanda ng mag-ipon o nag-iipon na para sa panghanda. Pambili ng bagong damit. Amen? Ngunit kung mapapansin natin, kadalasan nakikita natin ang paghahandang ginagawa ng tao, paghahandang external, panlabas lang. Amen? Kaya after ng handaan, after ng kainan, high blood. After ng kainan, daming utang. Amen. Ang ninanais ng Diyos na paghahanda, hindi po paghahandang panlabas lang. Because everything that is external will fade. Mawawala. Amen. Lingunin mo yung katabi mo. Anong itsura? But unfortunately, that will fade. Amen. Malakas tayo ngayon. But time will come, hihina rin ang ating katawan. Amen? Amen po? Ano ang higit na mahalaga? Hindi po paghahandang panlabas, kundi paghahanda spiritual. Yung puso natin, yung sarili natin, yung lunglungan ng Panginoon, yung puso natin handa kaya sa kanyang pagdating. At paano natin ihahanda ang ating mga sarili? Sacrament of reconciliation. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, panahon na para tayo
mangumpisal. Amen? To be reconciled to God. Amen po. Sacrament of confession. Napakahalaga po niyan. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Sabi mo muli sa iyong katabing kapatid, salamat sa Diyos. Dahil bago pa man tayo pumunta sa kumpisalan, hinihintay niya na tayo. Alam niyo po, naalala ko, isa sa mga talks ng ating punong lingkod, ang regalong natanggap natin sa Pasko. Sige nga po, kung kayo nakikinig sa punong lingkod, ano ang regalong natanggap natin sa Pasko, kapag Pasko? Starts with letter R. Reconciliation. Peace offering. Di ba po napakaganda? I remember, sabi ng punong lingkod nun, sino po nagkasala? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao. Pero sinong nag-reach out? Ang Diyos. Napaka-espesyal natin sa paningin ni Yahweh El Shaddai. Amen. So yung unang lumapit sa atin, kaya nga po tayo naririto eh. We do not deserve. Hindi natin deserve na tayo naririto. Pero bakit tayo naririto? Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Imagine, inoffer niya yung sarili niyang buhay. Inoffer ni Yahweh El Shaddai ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. Remember the parable of the lost sheep? Ilan yung sheep? Ilan po yung tupa? 100. Nawala, naligaw yung isa. Pero, anong ginawa ng pastol? Iniwan yung 99 para hanapin yung nag-iisang nawawala. Ibig sabihin, ganun tayo kahalaga, ganun tayo kamahal ni Yahweh El Shaddai. Hindi niya sasabihin waste of time. Hindi niya sasabihin, isa lang naman yun eh. Hindi. Bagos, pinapakita sa atin ng Panginoon kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabing kapatid, tandaan mo, ikaw ay mahalaga. Naalala ko po, kapag ako po'y nagtotok, kapag ito po yung ating pinag-uusapan, love of God, hindi ko po talaga makalimutan yung illustration sa pera. Halimbawa po, merong nagbigay sa inyo ng 100 pesos, o laki-lakihan natin, 500 pesos. Without any conditions, take it or leave it. Sino po kukuha? Taas ang kamay. I leave. O sige, ganito po. Second scene. May nakita kayong 500 piso sa daan. Walang ibang tao. Ikaw at yung 500 pesos lang. Ulitin ko po, walang ibang tao. Ikaw at yung 500 pesos lang. Take it or leave it. O diba? Take it. Halimbawa, nagtatapon ka sa basurahan. Habang tinatapon mo yung basura mo, sa basurahan ng kapitbahay nyo, sa basurahan po ninyo, walang ibang tao. Doon sa basurahan, may nakita ka tumataginting na 500 pesos. Walang ibang tao. Wala pa po. Take it or leave it. Take it. Bakit?
Nung nasa daan, magkano po? 500. Nung nasa basurahan na narumihan, magkano po? 500. Bakit natin pupulutin? Bakit natin kukunin? Kasi kahit marumi, kahit naputikan, yung value niya, yung amount niya, the same. At yan ang ating kalagayan sa paningin ng Diyos. Nung tayo'y nawawala, nung tayo ay naligaw ng landas, still, ang tingin sa atin ng Diyos, ang kanyang minamahal na anak. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabing kapatid, kaya ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya balikan po natin sa Sacrament of Reconciliation. Salamat sa Diyos. In-institute niya yung sacrament na yan. Bakit? Alam ng Diyos. Kahit po tayo bininyagan, nalinis sa ating kasalanang mata, hindi pa rin tayo ganap eh. Amen? Kaya may Sacrament of Reconciliation, confession, na kapag tayo'y nadapa, anong gagawin mo pag nadapa ka? Akala ko magpapasubasog pa eh. Di ba pag nadapa tayo, anong gagawin natin? Babangon. At ito ang pagbangon natin. Nadapa man tayo sa pagkakasala. Andyan ang Diyos. Handang-handa sa ating pagbabalik noon. Amen? Ano po yung una? Mercy of God makes us humble. Second, mercy of God. Ano po yung pangalawa? Mercy of God frees us from the slavery of sin. And finally, gisingin niyo na po ang inyong katabi. Third, and finally, mercy of God gives us the grace to serve Him. Ang biyaya o ang habag ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng grasya na makapaglingkod sa Kanya. Di ba sabi puro sa gospel na binasa natin? Alam ni Jesus, hindi po nalilihim sa Kanya na yung babaeng dinala sa Kanya ay tunay na nagkasala. Pero, sa bandang huli, anong sinabi ng Panginoon? Verse 11, humayo ka at huwag nang magkasala. Sabi mo sa iyong katabi kapatid, humayo ka at huwag nang magkasala. Amen. Because of the mercy of God, meron po tayong grasya. Pinibigyan tayo ng Panginoon ng grasya na makapaglingkod sa Kanya. By the way, what is grace? Kanina, mercy. Sino pong may pangalang Grace? Taas ang kamay. Grace! Ito yung bagay na hindi natin hiningi and we do not even deserve. But God has given us. Hindi tayo karapat-dapat, pero kusang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2, verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo, tayo, sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Amen. Yung grasya po ng ating Panginoon na tayo makapaglingkod at kalakip ng grasyang ito, yung buhay na walang hanggan at kaligtasan, hindi po ito natin natanggap nang dahil tayo po ay complete attendance sa gawain. Hindi po dahil ito kapag tayo nagpupuri, nagtataas ng kamay, umiiyak. Hindi po ito dahil kapag tayo pinapapalakpak ng preacher ay pumapalakpak.
Hindi po ito dahil kapag tayo pinasisigaw ng praise the Lord. Hindi po dahil dyan. Amen. Hindi po dahil sa ating mga gawa kung bakit tayo ay nakakapaglingkod, nararanasan ang grasya ng Diyos. Not because of that, but because of the mercy of Yahweh El Shaddai. Hindi man po tayo karapat-dapat, hindi natin deserve ang pagkakataong ito. But still, ang Diyos nagtitiwala sa atin. Amen! Amen. Sino po rito ang mga lingkod ng Diyos? Taas ang kamay. Kaya sa atin kung mga naglilingkod sa ating Diyos, we must have the attitude of gratitude. Yung attitude na puno ng pagpapasalamat. Lately po, aminin po sa inyo, maraming beses ang nagiging bukang bibig ko, complaints, reklamo. But then, nung pinaalala ng Diyos ang grasya niya sa akin, naalala ko, ako nga pala ay nakakaranas ng pagpapala, ng kagalingan, ng kalakasan, dahil kay Yahweh El Shaddai. Dumating man po tayo sa time na tayo napapagod, dumating man tayo sa time na tayo pinanginginaan, dumating man tayo sa time na tayo po hindi labagan ng lalamig at nawawalan ng gana, balikan natin ang grasya ng Diyos sa atin. Amen! Yan ang balikan natin. Amen. Sabi ko sa iyo katabi kapatid. Amen. Yan ang lagi mong balikan. Amen. Instead of counting, instead na bilangin natin yung mga bagay na ginagawa natin, why not this time, from now on, ang bibilangin natin, hindi yung mga bagay na ginagawa natin, kundi yung mga bagay na ginagawa ni Yahweh El Shaddai. Tatlo pong bagay. Mercy of God makes us humble. Second, mercy of God frees us from the slavery of sin. And finally, mercy of God gives us